Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Likas sa maraming lalaki ang pagiging assuming. Karamihan ay walang kakayahang bumasa ng signal na ibinabato ng babae sa kanila. Akala nila na basta nakakasama nila, nakikita nila o kahit sabihing nagre-reply sa mga chats nila, gusto na rin sila ng babae. Delikado yan. Papaalalahanan ko lang kayo, marahil ang iba sa inyo ay nasa sitwasyong ganito na makaka-relate kayo sa mga sasabihin ko rito. Kaya't ihanda nyo ang inyong sarili dahil baka masaktan kayo kapag nalaman nyong umaakma ang mga signs na ito na ayaw talaga sa inyo ng babae na pinopormahan nyo. Do not forget to like and subscribe and let me break some hearts here. Number 1. No excitement. Basagin ko na agad ang mga delusions nyo. Kapag gusto ka rin ng isang babae, ramdam at makikita mo ang excitement niyan sa tuwing masisilayan ka. Nag-iiba ang mood niya kapag nariyan ka. Mararamdaman mo naman ito na para bang may kakaibang spark sa mga mata niya. At pati na rin ang tono ng pagsasalita niya ay nag-iiba sa tuwing magkasama kayong dalawa. It's a no-brainer. Pansinin mo ang mga kilos niya kung nagpapakita ba ito ng excitement tuwing nariyan ka. Mapapansin mo yan dahil ang mga babae hindi nila kayang basta-basta na lang itago ang emosyon nila. If they are excited, mauuna-una pa yan. Ngunit kung hindi siya ganyan kumilos at para bang wala siyang ganang makita ka, para bang wala lang, no spark, no excitement, nothing. Senyalis yan na hindi talaga siya interesado sa iyo. Sabihin nating ilang buwan na kayong magkausap tapos dumating kayo sa puntong kapag yayayain mo siyang lumabas, sumasama pa rin naman siya pero hindi mo na makita yung excitement sa mga mata niya, yung masayang tono sa pagsasalita niya na para bang tamad na tamad siya. It's a sign na hindi ka talaga niya gusto at marahil hindi pa lang niya maamin sa iyo. Ngunit darating din kayo doon. If she's not excited with you anymore, she can leave you anytime. Number 2. Not interested in your life. Tandaan nyo ito, kapag interesado rin sa inyo ang isang babae, maraming tanong yan tungkol sa iyo at sa buhay mo. Hanggat maaari, gusto niyang malaman lahat-lahat tungkol sa iyo. Puro yan tanong at halos hindi na maisara ang bibig. Magtatanong yan tungkol sa mga personal na bagay patungkol sa iyo. Gaya ng kung ano ang mga favorites mo, hilig mong gawin, mga gusto mong puntahan, maging ang mga bagay na ayaw mo. Kung talagang interesado yan sa iyo, mas magiging personal pa yan sa mga tanong niya dahil gusto ka talaga niyang mas makilala pa. It's their way of knowing you more. Iyon ay kung interesado talaga siya sa iyo. Ngayon, kung hindi niya ginagawa lahat yan, alam mo na ang ibig sabihin. Kapag hindi na siya nagpapakita ng interes sa mga bagay tungkol sa iyo, it is over. Marahil nahihiya pa lang siyang umamin o hindi pa siya makahanap ng paraan kung paano sasabihin sa iyo. Matuto kang makiramdam dahil hindi rin ito madali sa kanya. Baka naaawa na lang siya sa iyo. Kapag ganun na nga, nakakaawa ka talaga nun. Number 3. Avoids you. Maraming lalaki ang nalilito dito. Akala nila na basta nagpapakipot lang ang babae. Akala nila nagpapamiss lang. Ngunit ang totoo, sinasadya nilang umiwas at hanggat maaari ay malayo sa iyo. They are purposely avoiding you pero hindi ka nakakahalata. Ganito yan. Bibigyan kita ng mga halimbawa.
Kung noon, sumasama agad siya kapag nagyayaya kang lumabas. Ngayon, marami na siyang dahilan para hindi makasama. Minsan nagsisinungaling pa siya na may gagawin siya para lang makaiwas sa iyo. Hindi niya kasi pwedeng sabihin ng direkta kasi alam niyang masasaktan ka, naaawa na lang siya sa iyo. Ayaw na rin niyang maiwan kasama ka. Kung lumabas man kayo kasama ang barkada o circle of friends nyo, gumagawa na siya ng paraan para hindi siya maiwang kasama ka. At minsan, sasang-ayon yan sa plano niyong lumabas. Pero kapag kaorasan na, ikakancel niya at sasabing hindi pala siya makakasama. Lahat yan ay major indications na ayaw niya talaga sa iyo. Matuto kang makiramdam ng mga ganyang kilos ng babae upang ikaw na rin mismo ang lumayo kapag napagtanto mo na. Dahil makinig ka sa akin, kung hindi ka palalayo, hinihintay mo lang na makita siya na may kasama ng iba. It's a lot more painful than leaving early. Number 4. No time for you. Ang mga babae, kapag gustong-gusto nila ang isang lalaki, gagawa at gagawa sila ng paraan para magkaroon sila ng oras dito. Ipagpapaliban nila ang mga plano nila para lang sa iyo. Uunahin ka nila, iyon ay kung mahalaga ka sa kanila. Ngunit, kung ayaw naman talaga sa iyo ng babae, mapapansin mong wala na yang oras sa iyo. Kahit pa free time niya, sasabihin niyang busy siya at magmumukha ka lang kawawa. Makikita mo ang sarili mong desperado na. Tinadtad mo na siya ng chats, ngunit wala pa rin siyang reply sa iyo. It is time to stop. Nagmumukha ka lang kawawa sa ginagawa mo. Have some self-respect. You can put her in test. Kung hindi ka naniniwala sa akin, test her. Subukan mong yayain siya sa araw na alam mong wala siyang ibang gagawin. Kung pumayag siya, baka may pag-asa ka pa. Ngunit kung magdahilan siya at magsinungaling, it's time to stop. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi ka talaga niya gusto. Dahil tandaan nyo, kung wala na siyang oras sa iyo, ibig sabihin nasa ibang lalaki na ang oras niya. Number 5. Personal space. Kapag ang isang babae ay gustong-gusto ka, sabikian na mahawakan ka, sabikian na madampian ang balat mo, sabikian na makadikit sa iyo, at gagawa yan ng pasimpleng para-paraan para mahawakan ka. Gagawa yan ng dahilan para magkadikit kayo, para mapalapit siya sa iyo at madampian man lang ang balat mo nang hindi mo namamalayan. Kaligayahan nila yan. Iyon ay kung totoong gusto ka ng isang babae. Kung hindi naman at kung nagpapanggap na lang siya, maiirita na yan kapag lumalapit ka pa lang sa kanya. Hindi ka na niyan hahayaang pumasok sa personal space niya. You see, may personal space tayong tinatawag. Ito ay yung invisible barrier sa atin na tanging piling mga tao lang ang pinapapasok natin. Kapag hindi natin gusto ang isang tao o hindi natin kilala, we don't allow them to enter our personal space. Because invading our personal space is a very uncomfortable feeling. Extremely awkward and very disrespectful. Kaya kung hindi ka na niya pinapapasok sa personal space niya, malinaw na hindi talaga siya interesado sa iyo. Dahil kung interesado yan, she will become very clingy at may mga pasimpleng hawak, mga pasimpleng yakap. Lahat yan ay indikasyon ng pagkagusto niya sa iyo. But if she doesn't behave like that, she's not really into you. Number 6. Becoming cold. Ito na ang huling senyales na magkukumpirma na hindi ka talaga niya gusto.
Kapag ginawa na niya ito, hindi na lang siya basta nagpapakipot, nagpapamiss o kung ano pa mang laro. If she's slowly becoming cold to you, then she's getting hot to someone else. Dalawa lang naman yan. Kung nanlalamig na siya sa'yo, marahil sa iba na siya nakikipaglaro ng apoy. May iba nang nagpapainit sa kanya, kaya nanlalamig na siya sa'yo. Yan ang masakit na posibilidad. Sabihin man nating nasa ligawan phase pa kayo, tapos nagiging ganyan na siya sa'yo, itigil mo na. May iba nang nagpapasaya sa kanya. At mapapansin mo, kapag hindi yan nakapagpigil, magkekwento na rin yan sa'yo tungkol sa ibang lalaki. Hindi na ikaw ang gusto niyang pagkwentuhan, kundi ibang lalaki na. Magsisimula na yang baliwalain ka, i-ignore ang mga chats mo at tuluyan na lang mawala hanggang sa wala na siyang paramdam. Mas mabuti na raw yan kaysa umamin siya sa'yo. Talking is cheap, ika nga, kaya idinadaan na lang niya sa actions. Pansinin mo naman kasi ang kilos niya. Don't be a fool. She's not really into you. Nagmumukha ka lang clown. Nga pala, kung nagustuhan mo ang video na ito, kindly like and subscribe for more contents like this. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.